ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapalad ang mga taong may sandigan sa buhay sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid. Alam kasi nila na meron silang maaasahan sa oras ng kagipitan at kakampi kapag sinaktan sila ng mundo. Ikaw, kabarangay, meron ka bang butihing kapatid? Dear Papa Dudut, matuturing na biyaya mula sa langit ang pagkakaroon ng kapatid. Lalo na kung ito ay magiging sanggang dikit mo sa buhay. Yun bang kasama mo sa buti at sama ng panahon at handa kang tulungan anuman ang mangyari. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. 8 taon din kasi akong naging solong anak ng mga magulang namin. Hirap din kasing magbuntis si nanay at matuturing na himala sakaling mabigyan pa nga nila ako ng kapatid. Pero mabuti ang Diyos. Dahil pinagkaloob nila ang katuparan ng kahilingan ko ng ampunin nila si Clark. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Jaymon, 34 years old at taga Silang Cavite. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na masaya ako bagaman may kulang sa buhay ko. Paano nangyari yon? Siyempre kasama ko ang aking pamilya at sila ang rason kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Ngunit, ano nga ba ang kwento ng aming pamilya? Yan ang dahilan kung bakit napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Magsisimula ang lahat ng 23 anyos pa lamang ako at 15 anyos naman si Clark, Papa Dudut. Nasaan na kaya si Clark? Sabi ni nanay sa malapit na tindahan lang naman daw niya inutusang bumili ng suka at saka toyo. Kahit kailan, napakagala talaga ng batang yun eh. Wala na yun! Naku, nag-aaway ba yun? Naku, mga kabataan na to! Awatin niyo, dali! Hoy! Ano ba kayo awatin niyo? Akala niyo uurungan ko kayo porque marami kayo? Ha? Clark! Kuya! Tumayo ka nga dyan! Wala ka pala, Clark eh! Ano? Puro ka lang yabang! Sino puro yabang, ha? Uy, tumigil na nga kayo! Nagkakasakitan na kayo eh! Saka kayo ha? Gusto niyo ba ipabarangay ko kayo? Ang lalakas ng loob niyong pagtulungan ng kapatid ko eh. 3 kayo tapos mag-isa lang siya. Eh bakit? Kapatid niyo ang nauna! Inangasan kami! Pinagsasasabi mo kayo kaya nauna! Tumigil na sabi kayo! Magsiuwi na nga kayo, lakad na! Clark, umuwi na tayo. Kanina ka pa hinahanap ni nanay. Lagot ka talaga dun. Nay, na yung magaling yung anak. Naabutan ko lang naman na nakikipag-away. Siya lang mag-isa tapos 3 pa yung kalaban. Kaya ko naman sila kung hindi ka lang sana umiksena, kuya eh. Ano kaya? Kitang-kita ko, hinahalikan mo na nga yung semento pagdating ko eh. Clark naman! Ano bang naisip mo't nakipag-away ka pa? Tingnan mo nga yung itsura mo. May pasa ka sa labi, may gasgas ka sa kamay. Sigurado ka bang ayos ka lang? Eh, baka mamaya may bali ka pa, ha? Halika, ipapadoktor kita. Wag na, Nay. Ayos lang naman po ako. Mababaw lang naman mga sugat ko eh. Saka gagastos pa kayo. Inaalala ka lang naman ni nanay. Saka ako rin. Malay ba namin na tinitiis mo lang pala tapos may masakit na pala sa'yo? Ay, kuya naman eh. Ano ba kasing nangyari? Totoo ba na inangasa mo sila kaya ka nila pinagsusuntok? Siyempre hindi. Sila kaya nauna, inaasar nila ako kaya pinatulan ko. Akala nila mananahimik lang ako sa isang tabi ha. Di ako ganun tao no. Pero sana nagtimpi ka pa rin. Lalo 3 sila, mag-isa ka lang. Di naman sa lahat ng pagkakataon, papairalin mo yung pikon mo. Di mo sila kailangan patulan.
Paano na lang kung napuruhan ka, di ba? Tama ang kuya mo, Clark. Pinag-alala mo kami. Mabuti pa, gamutin ko na muna yan sugat mo, ha? Tapos pumunta tayo ngayon din sa ospital para ipa-check up ka. Nay naman wag na. Huwag ka na lang kumontra. Papadudot pinadoktor namin si Clark at buti na lamang dahil wala naman siyang baling buto sa kanyang katawan. Kaya nga napanatag kami ni nanay. Habang pauwi ay kung todo sermon ulit siya sa aking kapatid na napapailing na lamang dahil wala naman itong magawa. Kabaligtaran ko ng ugali ang kapatid kong si Clark, papadudot. Mahiyain ako samantalang malakas naman ang loob niya. Mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko kumpara sa kanya, na halos kaibigan ang lahat. Madaldal din siya, tahimik lamang ako. Masipag akong mag-aral noong nasa edad niya pa lamang ako, ngunit may pagkabulakbol at hindi seryoso sa pag-aaral niya ang aking kapatid. Palaway din talaga siya dahil mabilis mapikon. Sa kabila ng mga pagkakaiba namin ay mahal namin ni Clark ang isa't isa, papadudot. Vocal ang kapatid ko sa pagsasabi niya na iniidolo niya ako sa maraming bagay. Tulad ng pagtugtog ng gitara. Galing sa pag-report sa klase namin noong sabay pa kaming nag-aaral. Pakikipagtalastasan at kahit na nga sa paglalaro ng chess. At minsan ko na ring sinabi sa kanya na hanga ako sa mga kakayahan niya, na hindi ko nagagawa lalo na at nalilimitahan ako sa pagiging introvert ko, papadudot. Noong nagtrabaho na ako ay nagsimula ng lumayo ang loob namin ni Clark sa isa't isa. Aaminin ko na naging abala na ako sa pagtatrabaho. Focus kasi ako sa pagpo-provide sa aming pamilya dahil gusto ko na pahintuin sa pagtitinda ang nanay namin. Kaya ni mag-usap kahit simpleng kumustahan ay hindi na po namin magawa ng kapatid ko dahil pag-uwi sa bahay ay kinakain ako ng matinding pagod. Tapos dumating sa buhay ko si Mary Grace, katrabaho ko na nakamabutihan ko. At hindi po nagtagal ay niligawan ko nga't naging kasintahan, papadudot. Kain ng kain, Mary Grace. Sarap ang luto ng nanay ko. Oo nga paborito ko na tong pochero. Panalo! Nako salamat naman kung ganon dahil nagustuhan mo na. Excited po talaga ako na matikman tong specialty ninyo kasi laging binibida ni Jaymon tong luto ninyo. Talaga? Nako, bigla tuloy akong nahiya. Huwag na po kayong mahiya, Nay. Tsaka, totoo naman po yung kinukwento ko kay Mary Grace. Tingnan nyo, enjoy na enjoy siya Totoo po. Ang sarap-sarap talaga ng luto nyo. Naku, mukhang mapaparami ako ng kain ito. Ayos lang yan. Basta kumain lang kayo ng kumain, ha? Masaya talaga ako na sa wakas may pinakilala ng girlfriend tong anak ko si Jaymon. At saka, sana ikaw rin ang mapangasawa niya. Ay naman, asawa talaga agad. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Gusto pero mga bata pa po kami ni Mary Grace. Saka gusto pa po namin i-enjoy ang pagiging mag-boyfriend at girlfriend namin. Tama po si Jaymon, tita. Ay, oo naman, syempre. Teka, asan po pala si Clark? Bakit di natin siya kasabay kumain ngayon? Ay, nako, yung kapatid mo, hindi pa rin umuuwi. Talaga po? Sana naman kaya pumunta yung batang yun. Andito na po ako. Oh, Clark, anak, mabuti naman ay naisipan mo pang umuwi. Uwi mo naman, Nay. Hindi pa naman hating gabi. Ano sabi mo? Hoy Clark, ba't mo sinasagot ng ganyan si nanay? Bakit, kuya? Pagagalitan mo rin ba ako? Napapansin ko parang pinagtutulungan nyo na ako ni nanay Hindi naman yata patas yun. Dalawa kayo, mag-isa lang ako. Wala kaming ginagawang masama sa'yo ng kuya mo. Saka, saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Sa classmate ko, may ginawa kaming project. Talaga lang project? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Clark, ano ba?
Ay, naku, pasensya ka na Mary Grace ha. Nakita mo pa tuloy paano kami mag-away. Pero hindi kami nag-aaway-away dito ha. Pinagsasabihan lang namin yung... May bisita pala kayo? Ay, oo nak, kaya pwede ba umayos ka? Sino ka naman ha? Hoy Clark, ba't ganyan ka magtanong? Hindi naman ikaw tinatanong ko kuya yung bisita. Hi, ako si Mary Grace. Girlfriend ako ng kuya mo. Girlfriend? Wow, may girlfriend ka na pala kuya tapos di mo man lang nakwento sa akin? Sa bagay, busy ka na nga pala sa ibang bagay. Sino na lang ba ako para pagkwentuhan mo, di ba? Clark naman. Kaya nga sinama ko rito sa bahay natin si Mary Grace para makilala niyo ni nanay. Nakilala ko na siya, ayos na yun. Buti pa matutulog na ako. Ano, hindi ka nakakain? Busog po ako, tsaka inaantok na ako eh. Naku Mary Grace, pasensya ka na talaga ha. Ganyan lang talaga yung ugali ng anak kong yun. Nako, wala naman pong kaso yun tite. Baka pagod lang talaga si Clark. Kaya mo, kakausapin ko na lang po si Clark bukas na. Papadudot aminin kong nagulat ako sa inisyal na reaksyon ni Clark nang makita niya si Mary Grace. At mas nabigla pa ako sa kung papaano niya ito patunguhan habang tumatagal. Bastos. Walang modo para sa akin ang datingan noon, kaya naman kinain ako ng hiya para sa aking girlfriend at pag-aalala na ayawan niya ang pamilya ko. Buti na lamang at nandyan si nanay para sawayin ang kapatid ko dahil hindi ko kayang magalit ng todo-todo kay Clark. Mabuti na lamang at wala lang kay Mary Grace sa mga nangyari. Kesyo meron din daw siyang mga nakababatang kapatid. At parang naka-default na sa ugali nila ang ganong mga kilos at pananalita. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin napigilang malungkot, mainis at magtampo sa kapatid kong si Clark. Dahil pakiramdam ko ay hindi lang sina Nanay at Mary Grace ang binastos niya ng gabing yon, kundi ako rin na kuya niya. Kaya nga ginawa ko ang bagay na sa tingin ko ay nararapat kong gawin. At yon ay ang kausapin siya. Pero nauwi lamang ang pag-uusap namin sa matinding pag-aaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sinabi ni Clark sa akin na masyado ko raw pinagtatanggol si Mary Grace. Samantalang noong ko lamang ito nakilala. Sinagot ko siya na normal lamang yon dahil girlfriend ko na nga ito. Pero nangatwiran ulit si Clark na hindi raw niya gusto si Mary Grace. Noong tanungin ko kung bakit ay wala naman siyang naisagot. Doon ko sinabi na tigilan na niya ang ganong klase ng pag-uugali dahil hindi yon maganda at nakakahiya sa girlfriend ko. Pero imbis na magpasupil, humingi ng tawad at mangako na hindi na ulit siya mambabastos, ay nagalit si Clark at doon na nagsimula ang away namin. Mabibilang sa mga daliri ko sa kamay ang tagpo na nag-aaway kami ng kapatid ko. Hindi kasi ako pumapatol at sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko siya. Kaya nga masakit sa akin na nauwi sa away ang sanay dapat na maayos lamang naming usapan. Alam ni Mary Grace ang nangyari kaya inalo niya ako at sinabihan na mabuti akong kapatid. Na spoiled lang daw talaga si Clark at dapat wag ko raw hayaan na maapektuhan niya ang nararamdaman ko. Dahil doon ay gumaan ang loob ko. Hindi nagtagal, lagi nang nasa bahay namin si Mary Grace, bagay na madalas na kinakainis ng kapatid ko. Soft drinks, potato chips. Sigurado matutuwa nito si Mary Grace. Bakit ba kasi lagi kang nandito? Wala na ba kayong ibang tambayan ng kuya ko bukod dito sa bahay ha? Ano ba kasing masama na nandito ako? Kuya mo naman nagpapunta sa akin dito. Teka, si Clark at Mary Grace ba yun? Ano yung nangyayari sa kanila? Nag-aaway ba sila? Teka, buti pa, bilisan ko na nga ang lakad.
Ano? Sumagot ka, tinatanong kita eh. Uy, ano nangyayari dito? Buti naman dumating ka na, Jaymon. Bakit? May problema ba? Tsaka, ano yun? Nag-aaway ba kayo ni Clark? Hindi, wala akong ginagawa dyan sa jowa mo, no? Anong wala? Kanina lang tinataasan mo ako ng boses. Jaymon, yung kapatid mo inaaway ako. Bakit daw ako nandito sa bahay ninyo? Totoo naman eh, palagi ka na lang nandito. Wala ka bang bahay? Ako nagpapunta kay Mary Grace dito sa bahay. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ako galit, kuya. Nagtatanong lang ako. Kaya nga, bakit mo ba tinatanong? Wala naman kaming ginagawang masama ah. Di naman siguro kami nakakaabala sa'yo lagi kang wala sa bahay natin. Bigla-bigla ka na lang susulpot kung kailan mo gusto tapos magkakaganyan ka pa. Bakit? Bahay ko rin naman to ah. Ni ayaw nyo nga magsama ako ng barkado ko rito tapos ikaw, sama ng kung sino-sino? Hindi kung sino-sino lang si Mary Grace. Girlfriend ko siya, Clark. Tsaka, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Ano ba problema mo? Wala. Parang di naman yata tama yung ugali mo na yan. Kailan ba ako gumawa ng tama sa paningin nyo ni nanay ha? Lagi na lang masama tingin nyo sa akin eh. Buti pa makaalis na nga lang sa pamamahay na to. Teka, sandali lang. Bakit ba? Anong bakit ba malapit na maghapunan? Pauwi na yung sinanay, bumili lang ng ulam. Ka na umalis. Kakain na tayo maya-maya. Ayoko nang kumain na wala na ako ng gana. Clark naman. Hayaan mo na lang siya. Masyadong maarte. Mary Grace. Totoo naman ah. Narinig mo nga kung paano ka sagot-sagutin, no? Akala mo kung sinong kaya nang tumayo sa sarili niyang mga paa? O edi ikaw na magaling. Ako talaga. Ano ba? Manahimik na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Papadudot, hindi ko intensyon na awayin si Clark, ngunit may mga bagay talaga na hindi maiiwasang mangyari lalo na kapag nadala na kayo ng emosyon. At yun ang dahilan kaya nauwi na naman sa matinding away ang pagsasaway ko lamang dapat kay Clark. Nagkasakitan kami ng loob mula sa mga salitang binitawan namin sa isa't isa. At aminin kong labag sa loob ko ang mga nasabi ko sa kanya. Dala lamang yon ng matinding galit dahil sa mga sinabi niya laban sa akin. Pero yon ang naging mitya, kaya naglayas si Clark. Gustuhin ko man siyang hanapin ngunit hindi ko na ginawa yon dahil kinumbinsi ako ni Mary Grace na kapag hinanap ko raw ang kapatid ko, ibig sabihin ay nagpatalo ako sa kanya. Si nanay na lang ang naghanap kay Clark na hindi nagtagal ay napauwi rin naman niya. Simula noon ay tumaas ang pader na namamagitan sa amin ng kapatid ko. Lalong lumayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa tuluyan na akong nag-focus sa relasyon namin ni Mary Grace. Nabuntis ko siya, lumipat kami ng bahay at bumuo ng sarili naming pamilya makaraan ang 5 taon. Kaya lang, marami rin kaming pinagdaanan ni Mary Grace. Lalo na nung nawalan ako ng trabaho matapos akong magkasakit. Kaya kinailangan ni Mary Grace ang maghanap buhay habang nagre-recover ako ng mga panahong yon, papadudot. Sigurado, magugustuhan ni Mahal tong ulam na niluto ko. Anong amoy yun? Ang baho naman. Mahal, andiyan ka na pala. Huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal. Pagod ako tapos nakakaamoy pa ako ng mabaho. Ay, ano ba yung niluluto mo? Ha? Ano? Adobong manok. Paborito mo? Bulok na manok ba yung ginamit mo? Ang baho oh. Di mo ba naaamoy? Wala naman ako naaamoy na mabaho. So pinapalabas mo na sinungaling ako. Hindi naman sa ganun. Hindi raw, pero doon napapunta yung tono ng pananalita mo eh. Alam mo, ayokong kainin yung niluto mo. Mamaya may lason pa yan eh. At bakit naman magkakalason tong pagkain? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naisipan mong, lasunin ako, ganon. Ano ka ba? Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Aray! Bakit mo ba ako inampas ng bag mo? Aba, dapat lang. Subukan mo lang na gawin ang bagay na yun ha. Wala nang maghahanap buhay para sa pamilyang to. Wala na kayong panggastos at pangbili ng pagkain ng anak mo. Hindi ko nga magagawa yun. Tsaka, mahal kita. Bakit kita lalasunin, di ba? Talaga?
Mahal mo ko? Oo! Oo naman! Mahal kita! Kaya nga, pinagluto kita ng masarap oh. Kala ko, magugustuhan mo eh. Ang totoo, kumain na ako. Busog na ako. Ha? Bakit ka kumain? Di ba sabi ko kanina, bago ka pumasok sa trabaho, magluluto ako ng masarap? Inubos ko pa naman yung natitira kong pera pambili niyan tapos, teka, sino palang kasabay mong kumain? Sabihin mo, sino? Ay, bakit mo ba tinatanong? Ano ba pake mo, ha? Tsaka bawal na ba akong kumain? Sa nagugutom ako. Hindi naman, pero… Wala ka nang pakialam kung sinong kasabay kong kumain. Buti pa, ikaw na lang ang kumain niyang niluto mo. Amoy pa lang hindi na masarap eh. Pipilit mo pang masarap. Mary Grace naman. Buti pa, matutulog na ako, Jaymon. Pagod sabi ako eh. Sa pamaga pa ako bukas sa trabaho. Mary Grace, teka lang. Bakit ba kasi? Ngayon na nga lang tayo nagkita Ano bang pinagsasabi mo ngayon lang tayo nagkita? Magkasama tayo sa bahay, di ba? Oo, pero ngayon lang tayo nag-usap. Pagising namin ng anak mo, wala ka na. Lagi kanyang hinahanap sa akin. Namimiss ka raw niya. Namimiss ka na namin. Wala akong panahon sa kadramahan yung mag-ama, ha? Nagtatrabaho lang ako. Natural, lagi akong wala rito sa bahay. Alam mo naman yun, di ba? Kung hindi ka lang sana nagkasakit, di ako yung nandito sa bahay at ikaw ang naghahanap buhay. Pasensya ka na. Pasensya mo mukha mo. Masyado kang madamdamin. Daig mo pa yung babae. Diyan ka na nga. Natutulog na ako sa kwarto. Linisin mo yung pinaglutuan mo, ha? Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Papadudot, naging maayos naman ang pagsasama namin ni Mary Grace ng 1 taon bago dumating ang baby namin. Ngunit nagbago ang lahat noong nakapanganak na siya. Hindi ko alam kung postpartum nga ba yon, pero bukod sa pagiging malungkutin ay naging mainitin na rin ang ulo niya. Buti sana kung sa akin lang, pero damay ang anak namin. Noon pa man ay mabilis na talagang pumitik si Mary Grace. Kaya nga hanggat maaari ay hindi ko siya ginagalit. Tawagin niyo na akong under desaya, pero kung pwede ko naman siyang unawain ay ginagawa ko. Hindi ako sumasagot kapag nagagalit siya. Hindi ako nangangatwiran para hindi na lumala pa ang gulo. At hanggat maaari, gusto kong daanin sa mahinahong usapan ang lahat. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na lamang na nagiging mabigat na ang kamay sa akin ng kinakasama ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kapag nahihirapang mag-express ng feelings si Mary Grace, sa mga away namin, lalo na ng galit, ay nauuwi yon sa pananakit niya sa akin. Nung una ay hindi ko naman iniinda yung mangilan-ngilan niyang mga kurot, hampas at pagpalo. Pero nakasanayan na lang niya na saktan ako hanggang sa unti-unti ay nararamdaman ko na lamang ang gigil niya para sa akin. Marami siyang problema na hindi niya masabi sa akin ng matino at hindi naman ako manghuhula para hulaan ang mga bagay na yon. Hindi rin ako marunong bumasa ng isipan kaya nahirapan talaga ako ng husto. Naunawain ang galit niya para sa akin at sa anak namin. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pagiging provider noong nakakapagtrabaho pa ako. Bagaman hindi ako perpekto pero ginawa ko naman ang lahat, papadudot. Kaya lang ay naging mapaghanap si Mary Grace. At lalong bumaba ang kumpiyansa ko sa aking sarili dahil sa pinaparamdam niya sa akin. Doon ko mas kinailangan ng aking kapatid na si Clark. Simula kasi nang bumukod kami ng bahay at nagpamilya ni Grace ay hindi na ulit kami nabigyan ng pagkakataon na mag-usap ng kapatid ko. Pero isang araw, bigla na lamang sumulpot sa apartment namin ang kapatid kong si Clark. Bagay na hindi ko lubos na inaasahan. Buti naman at binisita mo ako rito sa inuupahan namin, Clark. Oo kuya, totoo. Matagal na dapat kitang pinuntahan kaso
Kaso nahihiya ako sa'yo eh. Nahihiya saan? Sa lahat-lahat. Lalo na hindi na rin naman tayo close katulad nung dati. Nung mga bata pa tayo. Tapos naisip ko na baka galit ka sa akin kasi naging pasaway at barumbado akong kapatid nung araw. Di naman ako galit sa'yo. Siguro, nagtampo lang. Pero wala na yun. Tapos na yun eh. Matagal ng panahon lumipas ang bagay na yun. Kung para sa ikatatahimik mo, sige, napatawad na kita kahit wala ka naman talagang kasalanan. Salamat. Kumusta ka na? Bakit parang ang payat mo na? Saka bakit di ka na dumadalaw dun sa bahay? Sabi ni nanay, miss na miss ka na raw niya. Di na kayo pumupunta dun ni Ate Mary Grace. Nagkasakit kasi ako eh. Nagkapulmonya ako, tsaka bumagsak ng husto yung resistensya ko. Ayun, nagpapagaling pa nga ako ngayon dito eh. Kaya si Mary Grace na muna naghahanap buhay sa amin. Ganun ba? Bakit naman hindi mo man lang sinabi sa amin? Sana napuntahan ka man lang namin. Ayaw ni Mary Grace eh. Paano ayaw? Ayaw niyang ipasabi sa inyo kasi raw ayaw niya na kayong maistorbo. Tsaka kaya naman daw namin eh. Problema na raw namin yun. Kuya, hindi naman kayo nakakaistorbo. Ano ba namang klaseng katwiran yun? Hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko, ilalayo lang talaga ako ni Mary Grace sa inyo. Ha? Bakit naman? Ewan, di ko alam. Basta, ayaw niya na pag-usapan namin yung tungkol sa inyo. Dapat daw, di ko na kayo hanapin. Lalo na kasi, di naman daw tayo magkasundo. Yun din ang rason niya kaya di na ako nakapunta sa bahay natin para bisitahin kayo. Kayo ni nanay. Sandali lang, sandali. Hindi ko maintindihan. Ang lakas naman ang tama ni Mary Grace. Ayos lang naman yun. Iniintindi ko na lang siya kasi pag sumagot pa ako baka mag-away lang kami nun. Tapos pagsalitaan niya pa ako ng masasakit at isumbat na di ako nagtatrabaho at siya naghahanap buhay. O di kaya baka masaktan niya pa ako. Masaktan? Teka lang kuya. Anong ibig mong sabihin? Sinasaktan ka ba niya? Ha? Hindi. Wala. Hindi niya ako sinasaktan. Kuya, narinig ko yung sinabi mo. Gusto ko lang kumpirmahin. Hindi nga, Clark. Ayos lang ako. Ayos lang. Mabait si Mary Grace. Di niya ako sinasaktan. Di ako naniniwala sa'yo eh. Ayan! Ha? Yung nasa braso mo, ano yan? Kurot ba yan? Kurot yan eh. Bakas ng kuko yan, oh. Si Mary Grace ba gumawa niyan? Naku, hindi. Hindi siya gumawa nito. Itong pasa sa kamay mo. Pati ang, ano yan? Sugat ba yan? Kuya, hiwa ba yan ng kutsilyo? Saan? Ayan, sa kabila mong braso. Ano? Kuya, sinasaktan ka nga nung baliw na babaeng yun. Uy, kamaingay. Huwag mo nang tawagin baliw si Mary Grace. Mamaya marinig ka nun, lagot tayo. Kuya, ano ka ba? Anong ginawa niya sa'yo? Walang ginawa sa akin si Mary Grace. Mahal na mahal niya ako. Hindi na pagmamahal ang tawag dyan. Sabi sa akin ni Mary Grace, mahal niya ako. Kaya sinasaktan niya ako. Papadudot, ewan, pero ang isip ko noon ay ginagawa lang ni Mary Grace ang pang-aabuso niya sa akin dahil mahal niya ako. At ayokong magsalita ng masama tungkol sa kanya kasi ayoko rin na iwanan niya ako. Siguro'y masyado akong naging mahina sa isipan at puso ko para mga tuwiran at ipagtanggol ang aking sarili. Pero alam din naman ng kapatid ko na naging abusado ang kinakasama ko at sinamantala ang pagiging mahinahon at hindi ko palapatol sa tao. Naunawaan ko ang pinagmumulan ng galit ni Clark pero hindi ko kayang hiwalayan ang kinakasama ko dahil ayokong masira ang aming pamilya. Sa katunayan ay plano ko na ngang pakasalan si Mary Grace, Papa Dudut. Mary Grace, will you marry me? Anong sabi mo? Tinatanong kita kung pumapayag ka bang pakasalan ako. Gusto na kasi kitang maging asawa eh. Paano kung sabihin ko sa'yong ako naman ang may ayaw na makasal sa'yo at maging asawa ka? Bakit naman? Di ba matagal naman na nating plano na magpakasal? Noon yun, nung masyado pa akong in love sa'yo. Pero ngayon hindi na. Kasi narealize ko na marami pang ibang lalaki dyan bukod sa'yo. Yun bang kaya akong bigyan ng magandang kinabukasan?
Yung hindi na ako magtatrabaho para buhayin ang pamilya natin. Yung magaling din sa kama. Di katulad mo. Teka, anong ibig mo sabihin? Ang hina mo naman umintindi, Jaymon. Kailangan ko pa bang ipaliwanag ng mabuti sa'yo para maintindihan mo? Sa hindi ko nga talaga maintindihan. Oh, sige! Sige. Ipapaliwanag ko sa'yo para maintindihan mo. Makinig ka mabuti ha, dahil hindi ko na uulitin ang sasabihin ko. Jaymon, may iba na ako. At plano ko nang sumama sa kanya. Ha? Ano sinasabi mo? Bakit ka naghanap ng iba, Mary Grace? Dahil ayoko na sa'yo. Pagod na ako makisama sa tulad mo, kaya naghanap na ako ng iba. Swerte dahil meron na ako nakilalang mas higit pa sa'yo. Yung mas gwapo, mas mapera, mas magaling sa kama. Kaya dyan ka na. Aalis na kami ng anak mo. Iiwan ka na namin. Huwag niyo akong iwan. Parang awa niyo na, Mary Grace. Parang awa niyo na, huwag kayong umalis. Huwag! Mary Grace! Diyos ko na. Jaymon! Anak ko! Nay, buti po pumunta kayo. Oo, kuya. Pumunta kami ni nanay kasi nakwento ko sa kanya yung ginagawa sa'yo nun ni Mary Grace. Asan na ba yung babaeng yun para masabunutan ko? Sobra siya sa ginawa niya sa'yo! Wala na po, Nay. Wala na po sila ng anak ko. Umalis na po sila, iniwan na po nila ako. Ha? Anong ibig mo sabihin umalis? Saan sila nagpunta, kuya? Sumama na sa ibang lalaki si Mary Grace. Hindi na raw niya kasi ako mahal. Iniwan na niya ako. Wala na sila ng anak namin. Grabe. Napakawalang hiya talaga niya. Ang kapal naman ang mukha niya. Hayaan mo na, anak. Andito naman kami ng kapatid mo eh. Hindi ka namin iiwan mag-isa. Kasama mo kami, ha? Magkakasama na ulit tayo. Papadudot malaking bagay ang pagdating ni Nanay at Clark sa apartment namin noong araw na yon. Dahil baka kung ano pa ang nagawa ko sa aking sarili kung wala sila. Sobra po akong nanghihina at nalulugmok ng mga panahon na yon at hindi ko matanggap na iniwan na lamang ako ng ganon kabilis ni Mary Grace. Tangay-tangay pa ang anak namin. Matagal bago ako nakarecover pero buti na lamang at hindi ako sinukuhan nila nanay at ni Clark. Si Clark ang kasakasama ko sa aking counseling dahil kinailangan ko yon upang makausad sa trauma mula sa pang-aambuso sa akin ng dati kong kinakasama. Sa kasalukuyan ay masasabi ko na nasa maayos naman ang disposisyon ko sa buhay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Ay nabibigyan ako ng pag-asa na tuluyan na akong makakawala sa masakit kong nakaraan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong istasyon. God bless and more power sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jaymon. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.